Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Narito ang Tagalog na pagsasalin ng Friday Sermon ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad noong January 3, 2025. Pagkatapos bigkasin ng tasyawud tao sa Surah Al-Fatiha, binasa ng Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin ang sumusunod na talata mula sa banal na Quran na ang ibig sabihin, hindi ninyo matatamo ang takwa hanggat hindi kayo gumugugol mula sa mga bagay na inyong iniibig at anumang inyong ginugugol, tunay na ito ay nalalaman ng Allah. Banal na Quran, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 93. Ipinaliwanag ng Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin na ang paggugol ng yaman sa landas ng Allah ay isang dakilang kabutihan dahil likas sa tao ang matinding pagmamahal sa kanyang kayamanan. Ginawang sukatan ng Allah ang pagiging handang magbigay ng pinakamamahal na yaman bilang daan tungo sa kanyang kasiyahan at kalapitan. Ayon sa banal na propeta Muhammad SAW, ang tunay na takwa ay hindi makakamtan kung ang isasakripisyo lamang ay mga bagay na walang halaga. Sa panahon ng unang Islam, ang pagsakripisyo ay hindi lamang yaman kundi pati buhay. Maraming mga kasamahan ng banal na propeta SAW ang nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya. Ganito rin ang sinabi ng Hazrat Masih Maud salam na ang pagsasakripisyo ng mahalagang bagay ay isang tunay na tanda ng takwa. Ipinakita ito ni Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, isa sa mga pinakamatuwid na kasamahan ng propeta SAW, nang kanyang ihandog ang lahat ng kanyang pag-aari sa landas ng Allah. Nang tanungin siya ng banal na propeta SAW kung ano ang iniwan niya para sa kanyang pamilya, sumagot siya, iniwan ko sa kanila ang Allah at ang kanyang sugo. Sinabi ng Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin na sa kasalukuyan, ang Jamaah Islam Ahmadiyya ay tunay na nakauunawa sa diwa ng sakripisyong pinansyal. Tulad ng sa panahon ng banal na propeta SAW, mayroong mga kasamahan noon na pumupunta sa pamilihan upang maghanap buhay ng sa gayon ay makapaghandog ng yaman para sa Allah. Sila rin ang mga kasamahang pinagpala ng Allah ng napakalaking yaman. Binanggit din ng banal na propeta SAW ang dalawang uri ng taong dapat na pagkainggitan. Una, ang taong pinagpala ng Allah ng yaman at ginugugol ito sa kanyang landas. Pangalawa, ang taong pinagkalooban ng Allah ng karunungan at ginagamit ito upang gabayan ng iba. Dagdag pa rito, ang banal na propeta SAW ay nagsabi na tuwing umaga, dalawang anghel ang bumababa mula sa langit. Ang isa ay nananalangin para sa higit pang pagpapala sa mga nagbibigay ng donasyon sa landas ng Allah, habang ang isa ay nananalangin para sa pagkalugi ng mga sakim at kuripot. Maraming kwento ng himala sa kasaysayan ng Jamaat Ahmadiyya na nagpapakita kung paano pinalitan ng Allah ang kanilang isinasakripisyong yaman ng mas marami pang pagpapala. Halimbawa, isang Ahmadi ang naghandog ng maliit na halaga ng kanyang itinabi para sa kanyang negosyo. Matapos siyang magbigay ng kontribusyon, nakatanggap siya ng napakalaking order na naging dahilan upang lumago ang kanyang negosyo. Ang Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin ay nagsalaysay ng ilang mga kwento mula sa buong mundo na nagpapakita ng tunay na diwa ng pagsakripisyo. Isang babae sa Marshall Island ang nagtatrabaho sa kusina ng Jamaat. Sa tuwing makakatanggap siya ng sweldo, ang una niyang ginagawa ay magbigay ng donasyon para sa kanyang sarili at kanyang 5 apo. Siya ang pinakamalaking kontribusyon sa Waqf Jadid sa kanilang isla. Ngunit ang kanyang pamumuhay ay nanatiling simple. Isang lalaki sa Kazakhstan ang walang sapat na pera upang bumili ng pagkain noon. Ngunit patuloy pa rin siyang nabibigay sa landas ng Allah.
Sinabi niya na sa tuwing siya ay nag-aalay, ang Allah ay nagbibigay sa kanya ng yaman mula sa hindi niya inasahang paraan. Isang Ahmadi sa Gambia ang naghati ng kanyang sweldo sa dalawa, kalahati para sa personal na pangangailangan at kalahati para sa donasyon. Nawalan siya ng perang nakalaan para sa personal niyang gastos, ngunit hindi niya ginamit ang perang para sa donasyon. Kalaunan, natagpuan niyang muli ang perang kanyang nawala. Isang lalaki sa Tanzania ang nagbigay ng perang nakalaan para sa kanyang negosyo. Nang sabihin niya sa nagtitinda na hindi niya kayang bilhin ang paninda, nagulat siya nang marinig na bayad na ang kalahati ng halaga nito, kahit hindi niya alam kung paano ito nabayaran. Ang Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin Ayyadahullah Ta'ala bin Naziril Aziz ay nagpaliwanag kung paano ginagamit ang mga pondo ng Tariq-e-Jadid at Waqf-e-Jadid sa pagpapatayo ng mga misyon, masjid at iba pang proyekto ng jamaat sa buong mundo. 7,953 na masjid ang naitayo sa Afrika at kasalukuyang may 306 pang itinatayo. May 1,860 na mission houses at higit sa 2,400 na mga misyonero ang sinusuportahan ng pondo. May 30 to 31 milyong libro na inilalaan taon-taon sa 106 na bansa upang suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Ang iba't ibang Jamia Ahmadiyya, mga paaralan para sa mga misyonero at MTA International ay tumatanggap din ng pondo mula rito. Pag-uulat tungkol sa Waqf-e-Jadid 2024 at pagsimula ng 2025 ng Waqf-e-Jadid. Sa nakaraang taon, ang mga Ahmadi mula sa buong mundo ay naghandog ng mahigit na 14.6 billion, isang pagtaas ng 736 perang currency sa UK. Mula sa nakaraang taon, sa mga bansang may pinakamataas na kontribusyon, ang nangunguna ay UK, Canada, Germany, USA, India, Australia, Indonesia, Belgium. Sa Africa, ang nangungunang mga bansa sa donasyon ay Ghana, Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Liberia. Sa kabuuan, 1,551,000 katao ang lumahok sa Waqf-e-Jadid ngayong taon. Sa pagtatapos, nanalangin ang Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin para sa lahat ng mga nag-alay ng kanilang yaman sa landas ng Allah. Nanalangin din siya para sa kaligtasan ng mga Ahmadis sa Pakistan, Bangladesh, Syria at iba pang bansa na patuloy na humarap sa pag-uusig. Naway protektahan ng Allah ang jamaat mula sa lahat ng kasamaan. Naway bigyan niya tayo ng tagumpay at kalakasan upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi